Hello, ka-revealers. Good morning to all of you. Once again, your friend Donong S. Revealer is live for you to update some important topics and learnings, especially principles, views, doctrines, dogmas, teachings. Once again, Donong S. Revealer is a teacher for common good. And we are here not to destroy, but to build. So in the name of 10,000 religions all over the world, Nonong as a revealer is always respecting your point of views, your doctrines, your dogmas, your teachings, and principles. Because I believe that respect begets respect, and it builds unity among us. But not to the point that we will tolerate, we will tolerate your imbalances, your weaknesses, your inconsistency, especially your teachings about God of all gods. And also, we are here to reveal our secrets from Department of Education, because we are here in education and we are educators, and we need to educate people about our current events. And we need to guide the government to have a, what do we call, to have a good governance. And according to 1987 Constitution, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and human society that will embody our ideals, promote the common good, and restore our peace, the freedom of peace and the unity, di ba? So maraming nakalagay dyan sa 1987 Constitution na medyo imbalance po at medyo inconsistent na po nowadays. Especially the term, with the aid of Almighty God. If the word or the line, with the aid of Almighty God, so there is a big question in this, no? So our government today, according to the Philippines Constitution also, that the church and state are inseparably inviolable, no? So magkakahiwalay, hindi magkakasundo. So how will the aid of Almighty God will happen to that? How the aid of Almighty God will be implemented, or will be what do you call that? Will be given to us by the guidance of the Lord God. So it is what we call a puzzle to the Filipino people. That is why Nonong as a revealer want to connect the government and the God, because government is asking aid of Almighty God. But how could this happen? How could this happen to us? Na mag-aid of Almighty God, samantalang si God inihiwalay sa gobyerno. So, ang God po ay iba po sa religion. Religion is building relationship to God or connecting to God. And God is, in other way, iba po yung the supreme being. The supreme, hindi siya being kasi the supreme mysterious. Yan. Mysterious. Yan ang God. Spiritual. Ano siya? All. God is all is God. So, ganun po yun. So, in my own, what to call this? In my own study, personal study, no? Aid of Almighty God will be on us if we follow God's teaching, if we follow God's voice, if we follow God's rules and laws. Pero po, kung hindi po natin isusundin ang batas ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, what will happen to us? Huh? Do God will give us, or will He give us the aid we are needed, we need? So please answer that. Yan, sagutin niyo po. No? Kung hindi mo sinusunod ang kalooban, ang utos ng Diyos, magkakaroon ba ng aid siya sa iyo? Or i-destroy ka na lang niya? Paparusahan ka niya? So, yan po ang nangyari sa panahon ngayon. That is why humina, bumaba, wala ng karunungan, wala ng disiplina ang mga bata. Hindi marunong mag-intindi ng mga binabasa. Wala na silang kwan. Dahil nga po, kawalan ng disiplina ang nagsimula po yan. At isa pa, katamaran na po. Hindi na kasi sila napipressure. Wala na.
Wala na silang galang, wala na silang anuhin sa mga wala na silang igagalang eh. O, igagalang wala lang ang disiplina eh. Paano nga madisiplina? Magulang pa, guro pa ang didisiplinahin nila. Actually po, hindi po ako lumalaban o hindi ko po kinokontra itong child abuse law, 7610 na ito. Nasubrahan lang po ang pag-implement. Nasubrahan lang po yung treatment. Kung sa gamot pa, hindi na siya balance, may marami siyang side effects, kumbaga sa gamot. 'Di ba? Mag-take ka ng medicine. Oo, nagamot ang isang karamdaman, pero maraming side effects po na dapat nating ayusin. So, sa child abuse, okay po na marami naman talagang abuso sa kanila, no? Pero po, hindi po abuso ang disiplina. Yan po lagi niyong tatandaan. Discipline is iba po sa abuse. Yan. Wala pong disiplinang masarap. Actually po, babawasan yung mga benefits. O, di ba? Masarap ba yon? Maganda ba yon? So, isa lang po sa gusto namin i-impose po dito, i-impose ha. Dapat po ang gobyerno magkaroon po ng authority. Yeah, disciplining authority. Kagaya po na ginagawa ng Singapore, which is the PISA rank 1 palagi pagdating po sa education. So, ang Singapore po ang modelo dyan. So, sa Philippines kasi, gaya-gaya, putumaya. Mahilig naman talaga magaya-gaya, magulit-ulit, pabalik-balik. Yan naman talaga ako sa Philippines. So, Singapore po ang, tingnan ninyo, Singapore. Napakaganda ng kanila pong edukasyon doon. Kasi nga po, disiplina ang nawala. Disiplina po ang nandyan dapat. Hindi po pwedeng walain ang disiplina kasi nga ayon sa Biblia, ang pagpalo sa bata ay hindi nakakamatay, kundi ito'y nagbibigay pa sa kanya ng karunungan na mailayo ang kanyang kaluluwa sa Sheol. Di ba? Ang hindi nagpapalo ay nagkakait ng kaalaman sa bata. Ang pagpapalo ay nagbibigay ng karunungan sa Biblia. So yan po ang mali na ginagawa ng gobyerno natin na hindi nila sinusunod ang salita, ang utos, ang payo, ang pangaral na mababasa sa Biblia. No? Huwag ilayo ang pamalo sa mga bata. Means, hindi po nakakamatay ang disiplina. Pag napatay ka ng disiplina, hindi na po disiplina, that is an abuse. Binali na, naging, ang bata, naging paralisado, yan ay abuse. Yan. Yan po ay dapat malaman ng gobyerno at nais po ipaarating ng revealer na kung bakit ganito po ang mga bata, ang Department of Education, babagsak ang atin pong kaalaman kasi nga po, hindi po sinusunod ng gobyerno ang utos ng Diyos. Maraming salamat and God